Ayan, so magandang tanghali ulit, brethren. So, andito na tayo sa last lesson sa Koinonia. Ito na yung final lesson natin sa Koinonia. Kung babalikan natin yung mga pinag-aralan natin, nag-start tayo ng March sa doctrine ng church. Aling church yung tama, aling church yung totoo, yung merong preaching of the gospel, may church discipline, at merong proper sacraments. No? Yung tatlong yan. Tapos tinignan natin yung sino yung bubuo sa church, ano yung ibig sabihin ng covenanting, tinignan din natin yung mga pagiging head ni Christ sa buong church. Tinignan din natin kung sino yung mga lesser leaders ng church, yung mga pastors at deacons. Tinignan natin yan. After nun, nung June, tinignan naman natin ay yung power ng church. Ano yung power na hindi pwedeng solohin ng iilan o kaya naman ng mga pastor sa church. So, tinignan natin yan, no? Yon ay pagdating sa church discipline, pagdating sa admission ng members, at ganun din pagdating sa recognition ng officers. Kung sino yung mga magiging deacons, magiging pastors, lahat ng to ay decision ng body, hindi ng iilan. So, starting ng July, nag-start tayo regarding sa Koinonia. So, ito yung mula July hanggang ngayon, ang tinatakil natin ay regarding sa Koinonia. So, balikan natin. Pinakasimula. Kabisado niyo na ba? Ayan, sige. Sana. Sige, so next bro. Nagsimula tayo sa fellowship sa Panginoon. Bago yung fellowship sa kapwa. May fellowship tayo sa kanila ng mga believers dahil yung mga believers ay pareho natin na merong fellowship sa Diyos. Pag sinabi ng scripture na fellowship with the Father and the Son sa 1 John, ang ibig sabihin nun ay save ka, redeem ka, Christian ka. Ang mga Christian ay merong koinonia sa kapwa nila Christian dahil meron silang pagkakapareho. Ang pagkakapareho nila ay meron silang fellowship sa Diyos. May higher fellowship bago magkaroon ng human fellowship. Fellowship muna sa divine bago yung fellowship sa kapwa natin mga tao. At ibig sabihin nito, kailangan meron muna tayong objective koinonia bago natin ito gawin at maranasan. Hindi nagsisimula yung karanasan tapos katotohanan. Hindi. Katotohanan muna, magkapatid tayo kay Kristo, tapos saka doon natin pagtatrabahuhan yung pangkaranasan. No? Kahit na tayo ay hindi magkakakilala nung una, kahit wala tayong background sa isa't isa, pero nung na-confirm na tayo ay kapwa mananampalataya, we labor para dun sa experiential na fellowship. Galing ito muna sa objective na fellowship. So, kaya merong pinagbabawal ng mga fellowship. Don't be unequal yoke with unbelievers. Huwag daw makipag-fellowship sa mga unbelievers by form of marriage. Merong pinagbabawal. Bakit? Kasi wala sila nung fellowship sa Panginoon. So, ano yung dalawang kategory ng fellowship na pinut forward natin? Merong formal at informal. Yung formal ay itong church worship. Yung kanina natin ginawa, tapos yung mamayang hapon natin gagawin. Yun ay Lord's Day worship, yun ay fellowship ng worship. Ano? Ito institutional, ito organized. Pero labas doon sa worship, meron ding informal fellowship. Ito yung pwedeng gawin ng mga believers sa isa't isa kahit hindi congregational. Yung formal fellowship ay congregational yan. Hindi pwedeng bigla na lang sila, sino ba pwede kong example? Bigla na lang sila Deacon Arnel sa bahay nila mag-worship kasabay natin. Hindi pwede yon, no? Kanya-kanya muna tayo ngayong Sunday, ha? Hindi pwede. Yun ay congregational na fellowship. Pero yung informal, pwede to kanya-kanya.
So, pag pumunta kami kay Deacon Arnel, may fellowship. Mag-uusap, may mga kwentuhan na mangyayari. Pwede magkaroon doon ng fellowship. Yung informal, pwedeng hiwa-hiwalay. Yung formal, ito ay dapat congregational body ni Christ. Now, ang gusto nating i-put forward again, ay dapat pareho ito na mine-maintain natin. Hindi pwede na dumadalo tayo sa worship, tapos wala tayong totoong connection sa isa't isa. Hindi rin naman pwede na tayo ay may connection sa isa't isa, tapos wala sa pagsamba. Ito dapat ay parehong meron. Yung formal at informal. Ayan yung nag-i-inform sa atin ng biblical na koinonia. Nandito tayo, magkakasamang sumasamba, at maging labas sa panambahan, labas sa mga church meetings, meron tayong ugnayan sa isa't isa. So ano yung 4 na dimensions ng koinonia? Ito yung 4 na dimension. Sa New Testament to ha, sa New Testament. Una, ito yung pinaka-primary, ito ay tungkol sa relationship. Meron totoong ugnayan dahil kay Christ. Dahil tayo ay naging mananampalataya, inanib tayo ni Kristo sa universal church. Inanib tayo ni Kristo sa kanyang flock. Ang salvation ng gospel ay hindi, ito ay individual, pero hindi siya individualistic. Okay? So, yung salvation talaga pang-isahan yon. Pero, hindi yon pinapamuhay ng kanya-kanya. Pag nag-save si Christ ng isang tao, so nag-save ulit si Christ ng isang tao, pinagsasama niya yon. Yung mga taong yun ay sinasama sa kanyang kingdom. No? So, mayroong relationship. Pareho tayong disciple, pareho tayong follower ni Christ, pareho tayong converted, meron tayong relationship sa isa't isa. Ang tawag na sa New Testament ay brothers and sisters. Hindi tayo magkaibigan lang, tayo ay higit sa magkaibigan. Tayo ay magkapatid sa dugo ni Kristo. Pangalawa, may element din yung koinonia. Actually, ito yung i-discuss natin ngayon. Yung usapin ng partnership. Partnership. Ibig sabihin, ang koinonia, yung fellowship, meron siyang goal. Yung fellowship ay hindi lang, ano lang tayo, usap lang tayo, tapos wala lang. Hindi ganon. Yung koinonia ay merong goal. Anong point? Bakit may fellowship? Ang point ay we are partners sa same goal. Yung unbelievers ay maging believers, yung believers ay ma-build up. Yun yung pinaka-main goal. Pero titignan natin exclusively yung word na partnership later. Pangatlo na dimension ng koinonia, it is about sharing spiritual truth. Ang koinonia ay kapag sinasalita natin yung salita ng Diyos sa isa't isa, at yung ibang tao, ibang mananampalataya, ay sinasabi rin sa atin yung mga spiritual na katotohanan. Ang fellowship ay nakasenter sa truth. Nakasenter siya sa Word of God. Pang-apat, ito rin pala yun, fellowship is about sharing hindi lang spiritual things, o hindi material na mga things. Merong willingness na i-share yung possessions natin sa iba. Tinawag ni Paul yung taga-Corinthians na i-share yung kanilang possessions sa mga naghihirap sa Jerusalem. At yun ay tinawag ng New Testament na fellowship. Now, punta na tayo sa focus. Pagdating sa informal fellowship, hinati natin yung duties of Christian fellowship ni John Owen sa 5. 15 yon, pero hinati natin sa 5. Na pagdating sa pakikitungo natin sa isa't isa, dapat una ay may pag-ibig at merong mapagpakumbabang serbisyo. So dito inaalis yung favoritism, namimili lang ako kung sinong isa-serve ko. Dapat yun ay nanggagaling sa pagmamahal natin sa isa't isa. Pangalawa, yung informal fellowship natin ay merong prayer at merong spiritual na encouragement. Merong pananalangin, ipapanalangin kita. Pag nag-pray kayo magkasama, fellowship yon. Pag pinag-pray mo yung brother mo, fellowship yon. Kapag ginamit mo yung salita ng Diyos para sabihin sa Kanya, fellowship yon. Pangatlo, guarding, unity and guarding the fellowship. Ito yung pangatlo na usapin ng pinoprotektahan natin yung samahan ng iglesia.
pine-prevent natin yung pagkawasak niya, iniiwasan natin yung mga sisira sa samahan ng mga mananampalataya, pinipigilan natin di lang sarili natin, pero kapwa rin natin mananampalataya. Hindi mo pwedeng gawin yan. Huwag mong sirain yung fellowship. Ayun yung ginagawa ng fellowship. Pang-apat ay yung commitment at gospel life. Ito naman ay usapin last 2 Sundays ago. Three Sundays ago. Usapin ito ng accountability. Kapag when we hold our brothers and sisters accountable sa kanilang discipleship kay Christ, yun ay fellowship. Meron nga dito part ng discipline, di ba? Yung sa Matthew chapter 18, ng whether there are 2 or 3 are gathered in my name, sabi ni Christ, I am in their midst. Ano yung ginagawa ng 2 or 3? Sa context, din discipline. Nagdidisiplina sila, pero sabi ni Christ, kasama niyo ako. May fellowship. Accountable. Sinasabi natin na kasama nito yung hard talks. No? Pinapakita ng element no na ang fellowship ay hindi lang kapag masaya, nagingitian, o kaya nagtatawanan, o kaya pag good times. Even sa hard talks, yun ay fellowship. Kapag kinausap ko si Deacon Marlon, may itong concern ko, kahit sa very uncomfortable na pag-uusap, dahil yun ay commitment at gospel life, yun ay fellowship. So, kailangan nating makita yung iba't ibang itsura, elemento ng individual na fellowship. At ngayon, titignan naman natin yung last. Titignan natin yung material care at generosity bilang fellowship. Na kapag nag-share pala tayo ng material goods natin sa kapwa natin believer na nangangailangan, hindi pala yun pagkakawang gawa lang. Yun pala ay fellowship. Yun yung fourth dimension ng word, di ba? Sa inaaral natin. So, let's see. Pero dito, ginamit ko yung kay Jerry Bridges na book, True Community, Biblical View of Koinonia. Kasi, yung sa 15 rules ni Owen, isa lang. Isa lang yung natirang rule para dito. Rule number 9. Ang rule number 9 ni John Owen ay ito. Give generously to meet the material needs of fellow believers. Now, kapag inanalyze natin yung New Testament, kung paano niya ginamit yung word na koinonia sa usapin ng sharing ng possessions, meron tayong mga makikitang commonality. May makikita tayong mga pagkakatulad. Basahin lang natin. Romans 12, verse 13. Nandyan sa copy nyo mismo. So, Romans 12, verse 13. Arvin, pwede pabasa nun. Romans 12:13. Tapos, si Gab, pwede pabasa ng Romans 15, 26 to 27. Tapos, si Paul, pwede pabasa ng 2 Corinthians 8:4. Tapos, si Ed, pabasa ako ng 2 Corinthians 9:13. Tapos si First Timothy chapter 6 verse 18 si Crystal. Tapos Hebrews 13 verse 16 si Teres. Cover. Romans 12 verse 13. Share with God's people who are in need, practice hospitality. Romans chapter 15 verse 27. They don't have a prayer or refuse to make a contribution to the poor and things to Jerusalem. They were refused to go into the nation to them. For if the Gentiles have shared in the Jews, spiritual blessings they owe to the Jews compare with them their inheritance. Second Corinthians 9 verse 13. By their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ, and the generosity of your contribution for them and for all others.
Thank you, brethren. So, may dalawa tayong truths na makikita na common sa mga text na yon kung saan ginamit yung word na koinonia, pero sa English, tinranslate yung koinonia bilang word na share. Ano yung dalawang truths? Una, huwag kayo mag-alala, hindi to two-pointer. So, hindi doon iikot lahat. So, una, lahat, yung mga nakalagay sa text na yun ay command. Utos yun, imperative yun para sa mga nangangailangan. Pangalawa, yun ay delight to share our possessions with others. Merong element ng command at merong element ng joy. Dun sa koinonia. Koinonia, magbibigay ka sa nangangailangan na kapatid. Una, utos yun. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng palaging hindian yun. Hindi yun up to you na mag-share ako, hindi. Sa akin yun. Oops, command siya. Pangalawa, meron siyang element ng joy. Dapat pag tumulong tayo sa kapatid na nangangailangan, ito dapat ay hindi begrudgingly. Hindi napilitan. Sige na nga. Ito dapat ay merong kasiyahan. Romans chapter 12 verse 13, sabi doon, share with God's people who are in need. Napaka-specific, no? Mag-share ka daw, kanino? Sa mga tao ng Diyos na nangangailangan. Now, sabi ni Charles Hodge, kapag meron tayong mga kapatid na nangangailangan, tutulungan natin sila dahil aalalahanin natin na kasama natin sila sa katawan. Parte natin sila. Naalala niyo yung imagery ni Apostle Paul na kapag may isang parte ng katawan na nasaktan, hindi pwedeng hindi umaray yung buong katawan. It also transcends maging yung sa physical na pangangailangan nila. Merong mga physical, material na pangangailangan yung kapatid, hindi pwedeng hindi umaray yung buong katawan. So, wag nating kailangan, sabi ni Charles Hodge, ganun yung maging pag-iisip natin, hindi kasama ko siya sa katawan eh. Pag nahirapan siya, hindi pwedeng hindi ako mahirapan. Sabi naman ni John Murray, kapag ang dapat na motivation natin ay kapag nahihirapan materially yung kapatid natin, dapat tayo rin ay nahihirapan personally. Doon. Hindi ito kanya-kanya na, hindi, ba't di mo ginawa ng paraan? Ba't di ka nagtrabaho? Bakit di mo, ganun yung naisip natin madalas, di ba? Kapag meron tayong mga kapatid na nangangailangan, bakit kasi hindi, ganito, ganyan. Hindi, ang sabi ni John Murray, kapag may kapatid na nahihirapan nangangailangan, ang unang-unang maiisip natin, nahihirapan tayo kasama nila. Mahihirapan tayo kasama nila. Katulad yan ng iba pang suffering. No? Merong material suffering din tayo dito na makikita. So, proceed tayo. So, gusto lang natin magbigay ng mga clarifications pagdating sa generosity and material care na koinonia. Dalawang clarification. Una, totoo na tayo ay may karapatan sa sarili nating pagmamayari. Totoo yun. Okay? So, hindi natin sinasabi na, okay, bigay nyo na lahat ng ano nyo dito. Bigyan nyo na lahat ng pagmamayari nyo dito. Pag-usapan natin. Totoo na meron kang karapatan sa sarili mong pagmamayari, sarili mong pera. Sa'yo yan. Totoo yun. Hindi natin sinasabi na hindi sa'yo yan at wala kang karapatan dyan. Pero, kailangan nating isipin na merong mas mataas na prinsipyo kesa sa private property. Totoo, private property mo yan. May mas mataas na prinsipyo. Ano yun? You are a steward. Steward ka. Totoo, pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo yan. Kung anong meron ka, sa'yo talaga yan. Hindi iba magdedesisyon, ikaw. Pero, aalalahanin mo na iyan ay pinagkatiwala lang sa'yo ng Panginoon. Sa'yo yan, pero ultimately, hindi sa'yo yan. Isipin natin ganito, para kang nagre-renta. At yung may-ari ng bahay ay ang Panginoon. Yung mga nagre-renta, katulad namin, nagre-rent kami, yung mga nagre-rent, pwede namin gawin kahit anong gusto namin sa bahay. Pwede namin gawin. Sa amin talaga,
pag tinanong mo ako, saan yung bahay nyo? Doon. Hindi ko sabihin, ay, hindi namin bahayan. Hindi ko sabihin, totoong sa amin yun kasi nag-rent kami. Pero, sa totoo, sa papel, sino yung may-ari? Yung owner. Tenant kami. At kung ano yung sabihin ng owner na bawal, dapat susunod kami. Hindi pwedeng kami ang masunod ultimately. Pwede kami masunod, punta kayo sa bahay, invite namin kayo sa bahay, kami pwedeng masunod, anong gagawin namin sa bahay, pero ang may ultimate say ay yung may-ari. Ganon yung mga possessions natin, brethren. Ganon yung possessions natin. Lahat ng pagmamay-ari mo, totoong sa'yo yan, gamitin mo yan sa kung anong paraan na gusto mo, pero remember, you are a steward. Diyos ang pinaka nagmamay-ari niyan. At dahil utos ito, meron siya inuutos at meron siyang pinagbabawal. Pangalawang clarification. Pangalawang clarification ay ang utos ng generosity at material care ay universal. Merong specific ito katulad dun sa verse 1 Timothy 6:18, yung binasa ni Crystal. Yung command them to do good, be rich in good deeds. Ang inuutusan dun ay mga mayayaman. Sa 1 Timothy 6. Pero sa lahat ng binasa natin, 1 Timothy 6 lang yung para sa mayaman. Lahat ng ibang command ay para sa lahat ng believers. So hindi ito exclusive. Yung magiging generous lang, mayaman lang. Kung sino lang yung may disposable budget. Hindi. Ito ay para sa lahat ng mananampalataya. If you will look sa 2 Corinthians 8:2, sinabi doon na sila, naghihirap na sila, pero sila pa yung pinakamapagbigay. 2 Corinthians 8:2. Sila mismo nahihirapan na sila, pero doon sa pagtulong sa Jerusalem, sila pa yung napakamapagbigay. So, let us remember na yung command ng koinonia sa generosity ay hindi exclusive para sa may kaya. We do not believe that, right? Kahit sa ating usapin ng offering, ngayon sa usapin ng pagtulong sa mga kapatiran. Hindi tayo naniniwala na, sino lang may budget, siya lang. Sino lang mayaman, siya lang. Nakaasa lahat sa sa may kaya. Kaya yung ibang churches, hirap na hirap eh. Kasi nakaasa sa may kaya. Hindi ganon ang New Testament. Ang New Testament ay utos sa lahat. Lahat. Bawat isa. Magtutulungan. Yung pangatlong dimension ay may times na ito ay may sacrificial na dimension. Sa Hebrews chapter 13 verse 6, tinawag na sacrifice pleasing to God yung binasa ito ni Therese. Sa Hebrews 13:6, do not forget to do good and share with others, for with such sacrifice, God is pleased. May element ng sakripisyo, minsan, yung pagbibigay. Hindi ko sinasabing palagi ito, kasi may obligation ka sa sarili mong duties, pero minsan may element na kahit ikaw hindi mo matamasa yung ibang privileges mo dahil sa mga pinagpaguran mo, pero nangangailangan yung kapatid, you would sacrifice. Occasional, So, ano yung dalawang guiding principles according kay Owen? Pagdating sa generosity natin sa mga kapatid. Una, kailangan sila ay totoong nangangailangan. Una yon. Sila ay totoong nangangailangan. At pangalawa, depende sa abilidad ng kapatiran. So yung una, pag totoong nangangailangan, yun yung totoong tutulungan. Pangalawa, kung ayon sa makakaya mo, yun lang yung ibibigay mo. Isa ito sa palaging principle sa mga premarital counselings namin na sinasabi ko pagdating sa family, pero in general ito, na magbibigay ka, hindi lahat. Hindi mo uubusin lahat. Hindi yung isang buong sahod mo, bibigay mo. Hindi ganon.
No? Meron kang nakaalat. Alam mo, kahit napaka-konti niyan, malaking tulong na yan. Meron tayong sense kasi, palagi, sa isip natin na, kung hindi ko kayang ibigay lahat, hindi na ako magbibigay. Ang tanong, sino may sabi? Saan mo nakuha yun? Kung hindi, kunyari, kailangan niya ng 50K. Kunwari lang, 50K. Totoo ba? Joke lang. So, kunwari lang. Tapos, ang kaya ko lang 200. 200 na yung kaya ko. 50K kailangan niya, 200 kaya ko. Now, ang isipin, normally, ng mga Christians, wag na lang, ang liit kasi nito eh. Sinong may sabi na yung utos ng giving ay kailangan buo? We chip in. Ang bibigay natin ay according to our ability. Alam mo, kahit kung tuturuan mo yung bata na tumulong, kahit piso yung ambag niya, napakalaking virtue nun. Kasi part yun ng command na koinonia eh. It's not about the amount. Kung yung sa offering nga, it's not about the amount eh. Paano pa ipagtulong sa kapatid? It's not about the amount. Hindi yun nakakahiya. Hindi nakakahiya na tumulong ka ng kapiraso dahil yun ay pagsunod sa utos ng koinonia of generosity and material care. Dalawa yun. Totoong nangangailangan base sa kapasidad mo. So therefore, yung application natin, dapat ang ating support to one another ay practical and proportional. May preventive na sinabi, kay Owen din yata to, abridge na yata yun eh. Sinabi niya, minsan din, whenever possible, hindi naman ito palagi, we should also prevent poverty, not just to respond to it. Kung meron tayong maitutulong, maiga-guide natin, kapatid, baka gusto mo ng financial management, pwede natin pag-usapan yan, pwede mo kausapin ito para hindi ka nahihirapan palagi doon sa finances nyo. Pwede yun, preventive yun, no? Na pagtulong. Pero yun ay whenever possible. Hindi yun ang unang-una mong iisipin. Ang unang-una mong iisipin ay pagtulong at occasionally, if possible, preventive. Now, makikita ba natin to sa church history? Ang answer ay yes. Yung koinonia of material care. Ito ay makikita natin sa church history. Sa New Testament church pa lang, sa Book of Acts. No? Yung mga Christians sa Jerusalem, anong ginawa nila? Nagbigay sila. Nagbigay sila. Ginagamit to nung iba na komunista eh. Na, kita mo. Binigay nila lahat yung nila, pag umayari nila. Hindi totoo yan. Yun ay voluntary. Hindi yun sinabi na ubusin nyo pag umayari nyo. Hindi. Yun ay voluntary to the point, sinabi sa Acts chapter 4 at 2, there was not a needy person among them. Wow. So, sobrang giver ng mga believers, wala nang nangailangan sa kanila kasi may handang tumulong. Sa Acts chapter 6, bakit nabuo yung diaconate ministry? Kasi merong pangangailangan, materially. Pangalawa, pagkatapos ng New Testament, labas na sa New Testament, after noon, 2nd to 4th century, may mga plagues, ang daming mga salot na tinamasa nila at yung mga pagans, mga unbelievers, umalis sila sa mga cities, yung mga Christians sila yung nag-alaga sa mga may sakit. Isipin niyo yun? To the point na isang emperor, si Julian the Apostate, sabi niya, the impious Galileans, yung Galileans mga Christians, tawag niya doon. Kasi si Jesus of Galilee, di ba? So, sabi niya, the impious Galileans support not only their poor, but ours as well. Sabi niya, abay, inaalagaan nila, hindi lang kapwa nila ka-faith, pati yung mga mahihirap natin, inaalagaan nila. Pangatlo, yung mga Cappadocian Fathers sa 4th century. Isa sa mga nagsimula kung bakit nagkaroon ng mga hospitals ay dahil sa mga Christians. Ang isa sa nagsimula ay si Basil of Caesarea. Siya ay nagsimula ng Basilias. Yun ay isang lugar, community, kung saan doon pwede pumunta yung may sakit, doon pwede pumunta yung mahihirap, at doon nila binibigyan ng fund para alagaan sila. Si Basil of
Caesarea. Fast forward sa Reformation. Si Calvin, nung nasa Geneva na siya yung formally nag-define sa diaconate office bilang responsible kasi sa Middle Ages, di ba, nagkaloko-loko na. Ang dami ng office sa church. No, binalik ni Calvin sa scripture, ang role ng deacons ay to care for the needy and the poor. Doon sa city of Geneva. Kasi yun ay logistical matters. At panglima, last, bago yung century natin, yung mga missionary movements, katulad nila William Carey, nila George Mueller, nagme-mission sila, nag-share sila ng gospel, pero kasama nung pag-share nila ng gospel, pagtulong sa nangangailangan. Palagi. Hand in hand siya palagi na nangyayari. Kunyari, si William Carey, very generous siya doon sa mga nangangailangan sa lugar nila, sa India. Si George Mueller, siya yung nagtayo ng bahay ampunan, orphanage. Kasi ang daming bata, walang magulang. Siya yung nagtayo ng orphanage. No? Pero anong reason nila? Faith. Ang reason nila ay dahil sa kanilang pananalig sa totoong ebanghelyo. Now, punta tayo ngayon sa practical. Kailan tayo dapat mag-share? Dalawa. May pag-share tayo na occasional at meron tayo pag-share ng regular. Yung pag-share natin ng occasional ay may mga seasons talaga. Kunwari, may talagang unexpected, may nagkasakit, hindi kaya ng budget, o kaya naman ay merong nawalan ng trabaho, o kaya naman ay aksidente. Basta yung mga alam natin na occasional na mga nangyayari, occasion yun to share. Hindi naman palaging nangyayari yun. Yun ay panahon para tayo ay mag-share. Pwede rin naman na spirit-prompted giving. Alam mo na merong kapatid na nangangailangan talaga siya, regularly, kumbaga kapos talaga, kahit hindi siya humingi ng tulong, pwede mong abutan. Pwede mong bigyan. Hindi, pwedeng kahit hindi siya humihingi, pwedeng hindi siya walang emergency, pero alam mo na kapos sila, you give. Yun ay mga occasional na pwede mong maisip. At pangalawa, yung regular. Yung regular, of course, ay sa pamamagitan ng church. Meron tayo sa ating budget, sa ating fund, kapag tayo ay nagkakaroon ng financial report for benevolence. Saan nanggagaling yung fund na yon for benevolence? Sa ordinary offering natin. Sa ating ordinary offering, weekly, monthly na offering natin, part of that goes to the benevolence ministry. So hindi ka man direct, pero kapag may nangailangan, nag-usap yung mga deacons, they decided to use that fund para sa mga nangangailangan, you are part of that. Parte ka nun, nung pagtulong na yon sa mga nangangailangan. Actually, yan mismo yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 16:2. Sabi doon, on the first day of the week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income. Bakit sinabi to ni Paul? Kasi nagpa-fundraising sila para sa Church of Jerusalem. Para dun sa Church of Jerusalem. Sabi niya, so weekly, para sa material giving para sa kanila. So sabi ni Jerry Bridges, I think sa next yan. Yan, sabi ni Jerry Bridges, naturally, ito yung regular sa occasional, sabi niya, naturally, there will be unexpected needs that come to our attention from time to time. Especially if we are seeking to exercise the fellowship of sharing, koinonia. But the foundation of our giving to meet the needs of others should be a regular, systematic program through our local church or through agencies, yung mga ibang mga agencies, specifically organized and equipped to meet the vast needs in the world today. So, tapusin natin ito kay Christ. Tayo ay magtutulungan, gagawin natin yung koinonia of generosity,
Of course, dahil sa ating Panginoong Jesus. Una, dahil tayo ay tumanggap ng labis-labis na grasya, kaya tayo ay magbibigay ng mga tinanggap natin. Yung grace ng salvation na yon ay sobra-sobra at kakarampot lang kahit pinakamalaking pera na ibigay natin kung ikukumpara sa salvation na binigay niya sa atin. At yung pinapatungkulan dito ay hindi pagbibigay sa Kanya, pagbibigay sa kapwa Kristiyano. Yung 2 Corinthians 8:9, yung 2 Corinthians 8, yun ay isang chapter on giving. On giving yon. Tapos sa verse 9, sinabi niya kung ano yung gospel. Sabi niya, though Jesus was rich, He became poor, so that we who are poor might become rich. Of course, hindi yan verse ng prosperity gospel. Yan ay tungkol sa glory ng gospel na binigay sa'yo, inari kang matuwid, ginawa kang anak ng Diyos, mapupunta ka sa kaharian, ikaw ay maluluwalhati sa katapusan. Therefore, give. Be generous. Napaka mapagbigay ng Diyos sa'yo, ngayon maging mapagbigay ka. Aninuhin mo yung ebanghelyong tinanggap mo. Hindi bayad sa ebanghelyo yon. Kung hindi pag-anino doon sa ebanghelyong tinanggap natin. Yun yung una, pattern kasi siya ni Christ. Dahil generous si Christ, magiging generous tayo. Pangalawa, Christ's presence. Sa Judgment Day, Matthew chapter 25, sa Judgment Day, sabi ni Christ, di ba may goat saka sheep, hinati niya sa dalawa. Yung mga yung mga sheep, sinabi niya, nung binigyan mo yung pinakamaliit ng pagkain, pinaglingkuran mo ako. Nung binigyan mo ng tubig yung pinakamaliit, ako yung ginawan mo. Nung binisita mo yung nasa kulungan na mananampalataya, ako yung binisita mo. Tapos, ang rebuke ni Christ sa mga goat, may mga nangangailangan na Kristiyano, hindi mo tinugunan. Ako yung hindi mo tinugunan. Nung merong mga mananampalataya na nangangailangan, hindi mo tinugunan. Ako yung hindi mo tinugunan. Ina-identify ni Christ yung sarili niya sa mga nangangailangang believers. Yun yung point ng Matthew 25:40. Sa Judgment Day, may mga nangangailangan na believer, material yung point doon, no? Material yung point doon. Sabi, bigyan mo lang sila, ako na yung pinaglingkuran mo. So, isipin natin, kapag may kapatiran na nangangailangan at tinulungan natin sila, ang sabi ni Christ, ako yung binigyan mo ng service. Ako. Now, lastly, pangatlong pattern kay Christ. Christ's second coming. Ito na yung glory. Gusto kong makita natin ito dahil sabi sa Revelation 7 verse 16, sa glory, there will be no more hunger, no more thirst. Ayokong iliteral nyo ito, ha? Okay. Pero, ang ibig sabihin noon ay wala ng kagipitan. Wala ng kagipitan. Iyon ay panahon kung saan wala ng poverty. Wala ng pangangailangan na pagiging salat. Wala ng kasalatan, wala ng kahirapan. Therefore, kapag tayo ay tumutulong sa mga kapwa natin believers, wini-witness natin kung ano yung mangyayari sa glory. Pinapakita natin, ganito yung mangyayari sa glory. Ito yung sinasabi natin na ina-anticipate natin yung kakaharapin natin sa walang hanggan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa natin mananampalataya. So, to end this, Christian generosity is not mere philanthropy, but a koinonia. Okay? Pag tumutulong tayo sa mga kapatid na nangangailangan, huwag nating isipin, nagkakawang gawa ako. No. Fellowship yan. Pag tumulong ka sa kapatid na nangangailangan, nakiki-fellowship ka sa kanila. Flowing from Christ's cross, uniting in His body, and foreshadowing the kingdom where none will lack. So, dito tayo magtatapos. Sige, open po tayo sa mga comments, realizations,
Baka may mga realizations, tapos questions. Para din na lang po nung... Sige, si Joel. Kasi may sinabi po yung Panginoon na you will always have the poor with you. Related po ba yun dun sa Revelation 7:16 na yung always na yun before He comes? Yan po. Yes. So, nung sinabi ni Christ sa Gospels, actually, alam mo yung context nun, nung sinabi ni Christ na you will always have the poor with you, yun yung panahon kung saan, hindi ko alam kung si Mary Magdalene o kung sinong Mary, yung binasag niya yung mahal na perfume, tapos hinugas sa paa ni Jesus, gamit yung buhok niya, tapos ang umalma si Judas. Sabi ni Judas, sayang, dapat binigay na lang natin sa mga mahihirap. Tapos, ang response ni Jesus, iyon, yung sinabi mo, ang response ni Jesus, huwag kayong mag-alala, marami kayong opportunity to help the poor. Etong ginawa nung nag-alay ay once lang to. Napaka-great nito ng ginawa niya na offering kay Christ. Pero ang ibig niyang sabihin doon, dahil all throughout, until ng second coming, hindi matatapos na walang mahirap. Palaging merong kahirapan. Dahil binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon na tumulong sa mga kapwa natin, lalo na sa believers. Now, in line sa tanong mo bro, may kinalaman ba yun dun sa last? Yes. Kasi pagdating ni Christ, at least sa glory, sa mga believers, sa mga mapupunta sa kaharian, totoo, wala na. Yung always doon ay always until the end of the age lang. Pagkatapos doon sa glory, yes, wala nang lack. Pero syempre, sa mga nasa hell, palaging may lack, walang provision. Pero sa mga nasa glory, palaging may provision, walang lack. Yun bro. Any follow-up? Thank you po. Yung follow-up po, related dun, ibig sabihin po ba, yung church yung primarily na dapat nating tignan pagdating sa benevolence? So not really institutions na para-church organizations or the government yun nga, to help yung physical needs na yan. Ayun, thank you bro. Helpful yung answer, yung question na yan. Medyo. Yun yung kung yung church ba ang primary na inutusan, I would not say primary, I would say secondary. Hindi ang church ang primary na inutusan para magkawang gawa. Ang generosity at material care, ang focus nito ay yung mga kapwa believers, sabi doon. Pero ang benevolence ministry ng church ay secondary sa gospel. Palagi siyang pangalawa sa gospel. Hindi niya pwedeng ungusan yung gospel. Hindi pwedeng sabihin na, hindi, tumulong na lang tayo sa mahirap, saka na natin i-preach yung gospel. At I would say, hindi rin sila magkapantay. Hindi magkapantay yun. Palaging secondary yung usapin ng benevolence kaysa dun sa gospel. Now, ang question, anong institution yung inutusan na primary dapat sa kanya yung benevolence? Yun ay nasa institution ng family at nasa individual. Utos ng Panginoon yon. Hindi sa government, walang utos ang Diyos sa government na sila ay magkawang gawa. Ang utos ng Diyos sa government ay justice. Ang utos sa family, may part doon yung benevolence. Individual yun, ikaw yung tutulong sa mga nangangailangan. Maalala nyo sa Timothy, yung may mga nangangailangang widows, namatayan ng asawang lalaki. Sabi ni Apostle Paul, kung yung mga widows ay meron pang kamag-anak, yung mga kamag-anak yung tumulong. Meron siyang hierarchy. Hindi niya sinasabi, lahat na nangangailangan, church kayo punta. Hindi. Sabi niya, kung merong kamag-anak, family ang unang-unang may responsibility para sa generosity.
ang unang-unang lalapitan ay pamilya pagdating sa finances. Primary 'yon. Sa church, ang generosity ay secondary na utos. Hindi siya primary. Ang primary sa church ay gospel. Tapos, sa family, sila yung may responsibility. Sila yung may primary responsibility pagdating sa finances. Kunyari, may problem sa pananalapi. Siyempre, ang unang may diyan, responsible kung sino yung magulang, kung o kaya kung sino yung anak, sino yung kapatid, sino yung kamag-anak. Doon, yun yung pinakauna. Yun mismo yung argument ni Apostle Paul doon sa Timothy. May hierarchy siya. Hindi niya sinabi, lahat dito, Timothy, asikusuhin mo lahat. No. Sabi niya may hierarchy, meron siyang qualification kung sino yung tutulungan sa Timothy, kung sino yung benevolence. No? So, ayun, gusto ko lang maging clear. Ang church, role niya ito, yes, pero ito yung secondary role. At sa secondary role na yon, may hierarchy pa. Una, kapatid, bago unbelievers. So, usapin to ng church, ha? Pero ang utos ng Diyos sa families, talagang finance, talagang monetary, talagang material. Ang dapat sumalo ng responsibility sa family ay family. Okay. Sige, other question or comments? Si Monica tapos si Ate Lisel. Salamat po. Yung question ko po, gaano po kahalaga na i-cultivate yung giving in secret? Kasi parang tingin ko po, pwedeng mag-lead din sa conceit. Pag, yung sinasabi po sa Matthew 6, Yes. na do not practice your righteousness in front of others. Yes. Gaano kahalaga? Sobrang halaga. Kasi direct command ni Christ, isa sinabi mo sa Matthew 6, in which yun yung ginagawa ng mga Pharisees. Magbibigay sila ng benevolence, tapos kailangan alam pa ng lahat. Sabi ni Christ, kahit yung kanang kamay mo, hindi dapat malaman ng kaliwang kamay mo. So yung pagdating sa benevolence, hindi kailangan malaman ng lahat na may tinulungan kang kapatid. You should keep it as secret as possible. Hindi pwedeng kailangan malaman nila kung sino yung, ito, tinulungan ko itong mga to. Hindi. Contradictory yun mismo sa sinabi ni Christ. At yes, sabi ni Christ, they have received their reward. Wala na silang reward mula sa Ama. Kung kinukuha mo yung praise mula sa tao, dahil pinuri ka, dahil mapagbigay ka, that's it. Tapos na. At hindi yun yung ini-encourage ng Panginoong Jesus. At isa yon, no, sa beauty nung generosity na marami tayong hindi alam na nagtutulungan. Wala tayong kalam-alam. Pero ang dami ng mga nagbibigayan sa loob ng covenant community. Pero yun yung glory nun. Hindi siya shame, kung hindi glory na we do not know pero may mga napupunan. We do not know pero may mga nangyayari na, ongoing na. Pero hindi ito katulad ng mga influencer na naka-video. Okay. Set up mo nga yung camera, bibigyan ko lang. Di ganon. Yun yung glory ng Christian faith. So, any follow-up? Thank you po. Sino ba yung next? Si Ate Lizel. Meron po akong question sa when to share. Point 2 sa regular yung sinabi ni Jerry Bridges. Napansin ko lang po yung sinabi na, but the foundation of our giving to meet the needs of others should be a regular, systematic program. Iniisip ko, kung anong itsura ng isang systematic na program sa loob ng iglesia ng benevolence, because parang nung nakaraan, nagbabasa-basa ako about kung paano nag-work ang benevolence sa loob ng iglesia. And iniisip ko lang po na kailangan ba merong
maayos na sistema para malaman natin kung ano yung mga ano yung mga nature of needs na meron sa loob ng iglesia, ano yung urgency, or para ma-identify po natin kung may ginawa na ba yung tao sa hinihingi niyang suporta, para ma-practice din po siguro yung responsible support natin at hindi mindless. Yun po yung naisip ko. And yung sustainability din na ito bang tao na to is talagang nangangailangan ng tulong, yung itutulong ba natin sa kanila ay patch lang or something na kailangan talaga natin silang in a long time ay kailangang suportahan ng iglesia. Yun po yung naisip ko, Pas, na organized and systematic. Ayun po. Thank you doon, ate. Yung mga ibang agencies, yung hindi local church, meron talaga sila niyan. Yung mga foundation, mga charity institutions, talagang meron sila niyan. Kaya, ang nangyayari sa pagiging super systematized, dito po papasok na may mga requirements. Kaya mapapansin nyo sa mga ospital, kapag hingin kayo ng tulong, kailangan may requirements kayo, may mga ipapasa kayo, mga patunay, mga ganon. Pero yun ay maging result kung tayo ay magiging sobrang detailed. Parang bigyan mo ko ng proof na ganito talaga yung sahod mo, bigyan mo ko ng bigyan mo ko ng expenses mo para bago ka namin tulungan. Ganun po yung mangyayari. If ever na ganun yung gagawin ng local church pagdating sa mga benevolence niya, in which I think ang kailangan mangyari ay magkaroon ng experience at discernment at wisdom call para sa mga deacons o kaya sino yung mga nasa benevolence ministry to assess. I-assess yon. Kasi yung sa ganong idea po ay parang ibabox natin yung lahat ng mga nangangailangan. At I do not think na at by the long run hindi magiging helpful siya. Kasi kung walang ganon, mag-iisip tayo. At kung mag-iisip tayo, magpe-pray tayo. At kung magpe-pray tayo, ihahasain natin yung discernment natin at wisdom natin. Kasi kung lahat merong pag ganito, doon tayo aasa. Aasa tayo doon sa ganong sistema. Ganito ka. Therefore, ganito lang ibibigay namin o hindi ka namin bibigyan. Nakaasa tayo doon. I'm not saying na mali yun. Hindi ko sinasabing mali yun. Pwede helpful yun, pero it cannot be so detailed to the point na hindi na kailangan mag-discern. Palaging nandun yung discernment palagi eh. Kaya pagkausap ko si Deacon Noiki, nag-uusap-usap kami. Yun ang inaano ko sa kanya. Sabi ko, Deacon, anuhin mo yung ibang mga kasama natin na i-discern. Kasi siya, alam niya eh. He can discern. Hindi siya sobrang higpit na bawal lahat. Hindi rin siya sobrang luwag na kahit sino na lang. Maawain siya, pero nag-iisip na maawain. Hindi siya yung, bigay. Hindi siya ganon. Pero hindi rin siya nakatikom na, wag. Hindi. So, pero yun yung kailangan natin sa sarili natin bilang mga believers at yung mga ma-assign dun sa part na yon na magkaroon ng discernment at wisdom kung paano i-assess yung pangyayari. Kasi natitrain din yung calling at natin nun eh. Pag-iisip natin dun eh. Kasi pag naglagay po tayo ng mga boxes, aasa tayo dun. Imbis na matuto tayo dun sa usapin na. At saka, yung mga tutulungan naman natin ay kapatid natin. Hindi sila ibang tao. Sila yung mga kapatid natin sa faith. Therefore, pwede natin silang kausapin at pagkatiwalaan dun sa mga bagay na yon. So, yes, pwede magkaroon ng long term, merong occasional, pero ang command sa scripture pagdating sa generosity ay kung ano yung present need. Hindi niya sinasabi na pag binigay ko to, dapat ayos na lahat hanggang dulo. Dapat hindi ka na babalik, hindi ka na hihingi ulit. Hindi. Walang ganong
sense yung generosity sa scriptures. Ang ano niya, anong need mo ngayon, pa-provide namin, mag-pray tayo. Tapos pag naulit-ulit, mag-pray tayo, ipaprovide namin, pray tayo. Hindi siya nagiging na last mo na yan, ha? Walang ganon. Walang ganon na habang nangangailangan, nandun yung kapatiran. With wisdom and with discernment. Ayun po. Thank you, Don Paz. Realization lang din na ginagamit din talaga ng Diyos yung mga ganun para mahasa yung wisdom natin, yung discernment. And parang na-imagine ko na kapag nag-uusap-usap about that, nag-fellowship din kayo. Yes. Thank you, Paz. Parang last fellowship of generosity na natin to, ha? Hindi. Hindi dapat. Sino ba? Ikaw, Ed. Ikaw, Ed, bro. Ay, ako, Pas. Ay, salamat, Pas. Question ko lang, Pas. Kasi habang nagkasalita kayo, naalala ko yung kasabihan na do not give them a fish, but teach them how to fish. Gusto ko po sanang paki-elaborate, Pas, yung ganun. Or any, para bang ma-relate ba siya dito sa pinag-uusapan natin ngayon? Yun lang. Thank you don, bro. Nasang verse yun? Joke. Kasabihan, Pas. Sabihan na. Kasabihan ko. Kasabihan mo. Okay. Ang may responsibility to teach them how to fish ay yung family. Sila yung may responsibility. So, ang church, magtuturo siya regarding work. Pero hindi lang kapag nangangailangan. Kaya may mga times tayo na nagtuturo tayo, you should work for your family, you should work para mag-provide, you are head of the household, mag-contribute ka para, dahil pag-ibig mo ito sa iyong pamilya, at magtatrabaho ka hindi lang para sa pamilya mo, kundi sabi sa Ephesians chapter 4, para makapagbigay ka sa iba. So, yung regular teaching na yon, yun ang role ng church. Pero hindi role ng church na mag-produce ng trabaho. Hindi rin role ng church iyon. Hindi rin role ng government yon actually, no? Wala sa Bible na sinabihan ni Jesus yung government, mag-produce kayo ng trabaho. Ang inutusan ng Panginoon na gawin iyan ay pamilya. Tatay, tinuturuan yung anak na magtrabaho, tatay at nanay tinuturuan yung mga anak nila na magtrabaho at magtuturo magtrabaho. Ang nagtuturo ng labor ethics ay family. Ang church ay nagtuturo ng spiritual side nung labor ethics na yon. Pero hindi sila ang magturo. Pwedeng magtulungan. Bro, baka ito may opening dito, baka gusto mo, ganon. Pero pagdating dito sa material, sa material care, yung sinabi dito na whenever possible, pwede yung mangyari. Pero ang goal nito ay tumulong sa present need. Hindi dapat tayo ma-preoccupy na dapat ayusin ko yung buong buhay niya. Ganon. May ganon kasing tayo na dapat di ka na talaga babalik, ha. Last fellowship na ng generosity natin to. Parang we are looking for a permanent fix. Hindi mali yun. Kasi gusto natin yung kabutihan para sa kapatid natin. Hindi mali yun. Pero yung tinuturo sa atin dito ay nandyan tayo pag nangailangan. Hindi natin gagawin yung permanent fix dahil pagod na ako tumulong. Hindi dapat reason yon. Ang reason natin ay makabuti sa kanila. Sige, any follow-up, bro? Sige, any other? Muna. Unahin natin siya. Sige. Si Arvin muna. Ikaw. Hello. Yung sound. Hello. May question ako pas din later yung manifestation. So yung sa question muna. Hindi ako tatawa para huwag mo na ulitin yan. Question Sige. muna. Or question/observation pas. Kasi sa kulturang Pinoy, parang tinatago yung konsepto ng paghingi ng tulong sa personal observation pas. Parang tinatago yung paghingi ng tulong sa pamamagitan ng pangungutang. Something critic lang sa general culture nating mga Pinoy. Para paghihingi ng tulong, imbis na humingi ng tulong parang humingi ng tulong diretso, parang idadaan mo na sa utang, then tsaka siya, parang doon niya itatago yung yung desire niya ng help.
Ano yung masasabi natin doon, Pas? Okay lang ba yun na pagka kunyari may hihingi ng tulong sa atin ay through the approach na utang, imbis na direct ng ano na lang, hingi na lang? Paano yung sa ganun, Pas? Yes, totoo yan. Thank you, bro. Pero I would not so much as focus dun sa mga nangangailangan. Isa sa mga natutunan ko kay Pastor Joel Bigueta nung nasa TNC pa ako, na kapag may nangungutang, on the part, kasi koinonia of generosity yung topic natin eh. Kapag may nangungutang, yung amount na hinihingi niya, hindi mo kaya, huwag mo nang pautangin. Bigyan mo na lang. So, wag natin masyado i-preoccupy yung sarili natin sa side ng nangangailangan. Ang mag-preoccupied tayo ay anong gagawin ko bilang hinihinga ng tulong. Wag tayo ma-preoccupy kung paano itatama yung nanghihingi. Side nila yon. Pero tayo bilang magbibigay, ang point natin, paano ako makapagbibigay in such a way na biblical. Yun ang point natin. So, kunyari may nangutang, ganitong halaga. Ang gagawin mo na lang, ito yung kaya ko, bro, sa'yo na yan. Tapos, yun yung sinasabi natin na hindi mo kailangang punuin lahat. Chip in. Meron akong kapamilya na nanghingi sa akin ng tulong. Ang laki ng halaga, hiningi sa akin. Tapos, nag-recommend ako sa kanya. Sabi ko, lumapit ka sa marami, pero maliit yung hingin mo para mapuno. Huwag kang umasa na isang tao yung lalapitan mo, bibigay sa'yo ganong kalaking halaga. So, pwede yun na mangyari. We can also do that and recommend yung ganon. So, kapag may nang sa atin, kapatid natin sa faith, kunyari may kapatid sa faith, sinabi niya, bro, baka meron kang ganito, 5,000, kasi talagang kailangan ko. Tapos 200 yung meron ka, bro, sa'yo na to, eto lang yung kaya ko, pasensya na, pero sa'yo na to. Hindi na utang yan. Ganon yung on our part bilang fellowship ng generosity. Yeah. Anyway, follow up. Bro. Nakalimutan yung manifestation. Ayun. Yung parang follow-up / manifestation doon, Pas, ibig sabihin, kapag hindi talaga dapat nakafocus sa kung ano yung actions ng kabila, kundi kung ano yung pwede mong ipakita talaga na biblical pa rin. Always. Yun naman pala, Pas. Salamat doon, Pas. Yung additional manifestation doon, Pas, or yung comment, yung pag-iingat din talaga na na yung nagbibigay na na parang reciprocal, na in the future asama rin tutulungan ka. Through biblical giving, tulad kay Christ, yung bibigay, yung ginawa ni Christ sa atin, hindi naman talaga natin kayang tapatan at alam naman ni Christ yun eh. So, ang aim din sa atin, tumulong or mag-good works in a way na kung masusuklihan man tayo o hindi, gagawin pa rin natin yung good works. Sa'yo lang naman. Thank you, bro. Dahil sa sinabi mo, may naalala ko, natutunan ko naman to kay Ezekiel Asis, si Brother Ezekiel Asis. When it comes to giving, kunyari, ikaw yung nangailangan ngayon, talagang kailangan ka, tapos may kapatid na nag-provide sa pangangailangan mo. Tapos ikaw ngayon, umasenso ka. Medyo may may kaya ka na. Ang tendency natin, balikan yung tumulong sa atin. Pero, ang narinig ko kay Brother Ezekiel, ang better na gawin sa pamamagitan ng pag-obey dito ay hindi mo ibalik yung utang na loob dun sa nagbigay, kung hindi ibigay mo sa ibang nangangailangan. Pag ganun. So, hindi tayo na, eto, may utang na loob ako dito, ibibigay ko. Hindi niya naman need. Ang ibibigay, dahil nangyari sa atin yon, ang gagawin natin yung ibang may need naman, dun ko ipapasa. Yung aking capability ngayon. So, ang mangyayari, lahat ng may need, mapupunan. Kung ganon yung magiging itsura ng fellowship natin. So, it's a hindi utang na loob, kung hindi fellowship of generosity. So, ayan. Anyway, thank you, bro. Naalala ko lang bigla. Sige, last na. Ikaw ba? Sige, okay lang. Si Rose.
Pas yung question ko, parang naisip ko lang na if ever na yung church tumulong, kunyari sa kapatiran, then yung brethren is yan, nag-chip in nga to help. Do we require na yung brethren na tinulungan is to send us proof na doon talaga nagamit yung money na chinip in? Or hahayaan na ipagkakatiwala natin na doon niya talaga ginamit? Wala, naisip ko lang yung ganun. Kasi pwede pong mangyari, di ba, na we help kasi need niya. Need, for example, na isang brethren. And then, the brethren, yung nag-ambagan, ganyan, chip in to help. Parang at the back of our mind, do we need to ask proof na doon talaga nagamit yung amount ng money, or iaasa na lang natin na pagkatiwalaan natin yung brethren na doon niya talaga ginamit yung money? Ayan. Ayun, thank you doon, Rose. Hindi ko siya masasagot ng isang sagot lang. And I think pwede siyang mangyari na case to case na basis. May mga pangangailangan na alam natin na critical na hindi na natin kailangan ng proof. Kunyari, may sakit, talaga na sa ospital. Alam natin na hospital, hindi na natin kailangan ng proof kasi need talaga eh. Pero kung merong mga ibang cases na mahirap i-prove at yung mga official to, hindi ito yung brotherly lang na gano'n, na chip in. Kung ito ay official na galing sa church, mas merong say na pwede manghingi ng proof. Yes. Sa mga unprovable circumstance. Pero yung mga kapatiran na, kunyari, nag-gather lang kayo, nag-chip in kayo, I don't think kailangan pa nun. Kapag mga lang, kunyari, si Deacon Arnel, si Arvin, tapos sila Joy. Kunyari, nag-usap sila, may tutulungan silang isang kunyari, ako, tapos tinulungan nila ako. No need na. Kasi, decision naman nila yun eh. Pero, kung yun ay church matter, I think, kapag unprovable, pwede yung deacons manghingi ng proof doon sa usapin ng formal. Ayun. Sige po, let's pray. 12:35, time check. Let's pray. O Diyos naming banal, pinupuri po namin kayo dito sa pag-aaral namin at sa pangwakas na pagtuturo tungkol sa koinonia. Hinihiling ko po na ito'y maging pakinabang para sa ARBC at kami po'y matuto na mag-fellowship hindi lang sa saya, kung hindi maging sa saya, ginahawa o sakit man. Kami po ay mag-fellowship sa good times at sa bad times, at lahat ng ito ay under sa iyong good and precious commands. Pinupuri ka po namin, bigyan niyo po kami ng masaganang lunch time, fellowship, sa aming lunch fellowship, at paghahanda sa aming panghapong panambahan. Kayo po ay mapapurihan, nihiling namin ito sa pangalan ng aming mapagbigay na Jesus. Amen.